marami nang pwedeng explore na tourist site sa Intramuros gamit lamang ang Tranvia Ride. Kaya naman handa nang mag-ikot at matuto si Laila sa kanyang mala field trip na experience sa ating Walled City. Aba Laila, pwede ba? 6:30 pa lang ay makakatur ka na dyan. Sama naman kami. Good morning! Oo nga, kasi nga, Mami Chiki, nako, grabe, feeling ko talaga estudyante ako, ha? Oo, kakaririn natin ito. Kasi alam mo, actually, may iniintay akong sasakyan eh. Yung iniintay ko talaga yung grande kong sasakyan ngayong umaga habang ini-appreciate din natin itong Manila Cathedral na isa sa dalawang natitirang simbahan na lang dito sa Intramuros. Ay, eto na yung ride ko! Pakita ko sa inyo, excited ako eh. Ayan, para po! Ayan, good morning! Ayan, tinan nyo. Ito yung tinatawag nilang Tranvia. Ayan, dito sa Intramuros. Etong Tranvia na to, hango doon sa Tranvia or tram na hila-hila ng mga kabayo noong late 1800s hanggang 1945 bago maggera. Pero nung time na yun kasi nung medyo nag-1900s na, ano na siya, under Manila Electric Company. Pero ang umpisa talaga nitong Tranvia na to, mga kabayo, ang humihila dito habang nasa riles sila. So tara, experience natin, wala mang mga kabayo, medyo ginawa na lang slightly modern itong Tranvia, pero ito ang mode of transportation natin para maglibot sa Intramuros ngayon. Dali! O, saan tayo sasakay? Saan tayo dito. Dito, gusto ko dito magsimula sa likod para masaya. O, tara, wait lang, ha? Kuya, wag mo iwanan yung cameraman ko. Okay, so let's go, kuya. Saan mo ako dadalhin? Pwede ba ako umupo dito? Parang pusa lang, di ba? Sige, saan mo ako dadalahin? Sa unang stop natin. So, nandito tayo ngayon, actually, Mami Chiki, sa General Luna Street, ano? So, ayan. So, ikot tayo ng Intramuros, Manila Cathedral, para tour guide ako, no? So, ayan ang Manila Cathedral sa inyong kaliwa. Tapos, madadaanan kasi natin dito yung San Agustin Church. So, di ba, very exciting. Ang saya lang. Sige, kuya. Ayan, ay, parang may mga nag-aantay. Gusto ba nilang sumakay? Ayan, mga nag-aantay yata ito na, good morning! Gusto niyo sumakay? Sakay kayo? Sakay? Ayaw nila, nahiya sila. O anyways, madadaanan nga natin yung San Agustin Church. Ayan, ay, hindi pa pala. Excited lang ako. Madadaanan natin yung San Agustin Church mamaya. Talaga namang very rich ang history ng Intramuros, hindi ba? Alam natin na, o baka naman para sa kaalaman ng iba, alam nyo ba na bago pa man dumating ang mga Kastila, meron na talagang Intramuros. Okay? So dito nakatira ang mga Muslim noon, actually settlement ito ng mga raha ng mga datu bago pa lang dumating ang mga Kastila. Kaya lang noong 1571, nang pumunta sa Maynilad, yun ang tawag na talaga dito, nang nagpunta dito, sinalakay ng mga Spaniards ang Maynilad via Miguel Lopez de Legazpi, ayun na. Sinalakay nila ang area na to, ang settlement ng ating mga ng ating mga katutubo. Tapos, hindi talaga sila nagpatalo, yung mga ninuno natin. Alam nila, madi-defeat na kasi sila, no? Ang nangyari, sinunog nila itong buong lugar na to at lumipat sila sa Rizal Park area. Kaya nga ang tawag doon ay Bagong Bayan. Meanwhile, yung mga Spaniards, dahil nanalo nga sila doon sa Battle of Bangkusay, yun yung tawag doon, nagtayo sila ng stone walls at fortress na ngayon, alam natin, as Fort Santiago, at yung stone walls ay yung Intramuros. Intra meaning inside, the walls, Intramuros. Pero alam nyo ba, may extra muros din. Tsaka ako na ikikwento yan. Pero eto na tayo sa San Agustin Church. Ayan, dalhin lang natin dun sa may pintuan, kuya. Papakita ko lang kasi alam niyo yung parang ang ganda rin i-appreciate nitong tram ride na to o ng Tranvia kasi different way o different take. Sige po, abante pa.
a different take kung paano mo madidiscover yung Intramuros. Itong pinakang favorite part ko pag naglalakad ako sa Intramuros, gusto ko lang i-share sa inyo. Eto. I-appreciate natin yung very vintage na pintuan ng San Agustin Church. Ang ganda kasi talaga nung pagkakaukit niya, o hindi ba? So mamaya mag-iikot pa tayo, Mami Chicken! Pasensya ka na ang dal-dal ko! Itutuloy na namin ang aming tour. Yun nga lang, di kayo kasama. Pero okay lang yan, mamaya babalik ako, ha? O, balik muna sa inyo sa studio. Kuya, Nabitin nga ako eh. Saan Alam ka dadalhin? Mahaba pa yan eh. Naku, talaga iintayin ko yung the rest of your Nabitin si tour. Mami Chicky. Oo, Okay pa. napakagandang idea niyan kasi nakikita mo talaga lahat ng kagandahan ng Intramuros, Laila. Okay, babalikan ka mamaya. Kaya ihanda mo na ang spiel sa iyo part 2 ng ating Intramuros tour. At ngayon naman po, muli nating samahan si Laila sa paglarga niya at pag-ikot sa Intramuros. Laila, nasaan bang lugar ka na ngayon? Pasig River! Anak ng Pasig naman kayo! Ay, naku, ini-enjoy talaga namin itong Pasig River kasi parte ito ng tours sa Tranvia. Ayan, nabubulol-bulol tuloy ako pero ayan, let's go! So isa yan sa mga makikita ninyo kapag tayo ay sumakay dito sa Tranvia. Ayan, kuya, go lang ha! Go ka lang ng go on your speed na bonggang-bongga. So ngayon, makakausap naman natin ang ating Information Officer 3 for Intramuros Administration. Good morning, Sir Diego Gabriel Torres! Morning Good po. morning, sir. Ay, ganda naman dito. So ito, sir, itong binabaybay natin, parte po ito ng tour ng ating Tranvia. Yes, so part siya nung Intramuros Tranvia Rolling Tours na we usually offer this lalo na sa weekends, lalo na sa mga nakakumpleto na nung kanilang Intramuros passport. Oh, okay. Pag-usapan natin yung Intramuros passport. Pero sir, bakit po ba tayo nagkaroon netong tinatawag na Tranvia Tour? It was decided kasi noong 2000s na kailangan natin ng tour vehicle na kaya magsakay na mas maraming tao. Ayun. Pero at the same time, Imbis na karagdagan sa karagdagan sa kalesado. So instead na yung mga typical na mga kalesado, we have a vehicle na medyo malapit sa itsura ng mga sasakyan na period din. Parang Spanish era, ganyan. So napili nila yung Tranvia. I see. Tapos sir, speaking of kailangan mas marami o nakaisip na kayo ng paraan na mas marami, ilan po ba ang passenger capacity ng isang Tranvia? So dalawa po yung ating Tranvia. This one, yung blue na Tranvia natin, this could sit 20 people. Okay. Tapos yung isa pa nating vehicle na Tranvia brown naman, yun naman yung kaya ng 30. Kaya yung 30 na passengers. Okay. Tapos sir, araw-araw po ba meron tayong ganitong Tranvia tour? Well, actually, for those na gustong i-rent yung Tranvia, they could apply online. Tapos pwede siya mag-rent ng Tranvia for an hour or 2-3 hours. Okay. Tapos for those naman who wish to catch the Tranvia, halimbawa, meron silang nakumpleto nila yung passport, every weekend, pwede po siyang ma-avail 9 o'clock to 10 as well as 3 o'clock to 4 sa may harap ng Fort Santiago. May kasama na pong tour guide kapag gano'n? Yung sa weekend, yes, may tour guide naman po. Libre yun. Libre po siya. Pero yung pag you rent it, walang tour guide pang kasama. Ay, teka lang sandali. Kinikilamutan ako eh. Kasi tingnan nyo, kuya, konting abante lang po. Konting abante lang. Kasi andyan na studio at mga kapatid. Grabe, baka mag-ingay ako masyado. Ayan, ang Fort Santiago! Grabe, wala lang. Parang sobrang sobrang kinikilabutan, sir, kasi parang ang tagal ko nang hindi nakakapunta ng Fort Santiago. Syempre, iba yung feels noong bata ka, estudyante ka na nag-field trip kasi required kang gumawa ng report eh. 'Di ba? Pero ngayon na tita ka na, mas okay yung pagbisita mong muli kasi wala ka nang hinahabol na any kind of recitation paper, hindi ba? Plus, mas open na yung isipan mo kung bakit nagkaroon ng ganito at kung bakit ano yung history, di ba? At ano yung role na pinlay nitong mga structures na nasa loob ng Intramuros in our history. Tama po. Ayan, o, di ba, sir? Yung pag-avail nito, na-discuss na natin. Pero yung pagdating naman po sa age, wala naman po tayong pinipili or may discount na pag kunyari senior citizen, ganyan. So far po, since group
po siya, wala naman po discount. However, affordable naman po yung price natin. For example, for an hour, 1,200 na po yung rent nun. Let's say you visit Port Santiago first, afterwards, with 1,200 pesos, you rent the Tranvia to get to see the other May side. stopover, pwede kaming huminto, kunyari, pag ni-rent namin to. Yes po, pwede siyang Ayun. i-rent. But take into account yung visit do sa mga sites do sa 1 hour. Ayun. Pero sir, yung pag-usapan natin yung libre, syempre gusto natin yung libre. Paano po yun? Sabi nyo kailangan may passport ng Intramuros. May passport sa Intramuros, sa Taray, di ba? Paano po yun? Yes po. So meron po tayong tinatawag na Intramuros passport. For Okay. 350 pesos, they Okay. could avail of this passport. Okay. Mabibili po siya sa ating mga site, mga Okay. IA site or Okay. sa more sites. And then, kasama na po doon yung mga gated sites like Port Santiago, Casa Manila, tapos Ilang sites in total yun, sir? 5 po, no? As well as okay. Baluarte, San Diego, Centro de Turismo, and Museo de Intramuros. Oo. So, gaano kalaki in savings yung kapag pumunta tayo sa Intramuros? Pwede po ba tayo doon sa may harap mismo ng Manila Cathedral? Nag-request, di ba? Ayan. So, magkano in savings po yun kapag passport yung binili natin? With the passport kasi, since lahat yun may entrance fee, no, you could save at almost 70 pesos. No? So pwede na. Tapos makakalibre ka pa ng ride dito sa Tranvia. Yes. At eto kasi guys, kung saan kami nagsimula, dito rin tayo magtatapos. We're back dito sa Manila Cathedral. Nako, thank you so much, Sir Diego, sa pagtutur mo sa amin. Nag-enjoy Wala naman. talaga ako. Maraming Medyo salamat. bitin. Kasi gusto ko sanang bumaba at ikutin yung mga sites, yung mga structures na nandito. Kaya alam mo kasarado pa dahil wala pa yata alas 8. Office hours po ulit ng Tranvia. For the Tranvia, generally 9 o'clock onwards. Ayan, pwede na operational kapahan. hours. Hanggang matis mga 5. Ayan, ng hapon. So tara na, go, go, go. Let's go to Intramuros at i-enjoy natin, i-relieve natin yung pagkabata natin na nag-field trip tayo. Hindi aircon, pero balik sa lumang panahon via the Tranvia. Thank you so much, Sir Diego. Ayan. Angela Lola, ibabalik ka na sa studio, pero teka lang. Bakit competitive ang Intramuros? Bakit? Kasi lagi silang nag-i-intrams near us. Maraming salamat, Laila! Ikot pa tayo, dali! Thank you, Laila! Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.